Magandang gabi, umaga, tanghali, gabi, hapon. Mga banateros, ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa blat na YouTube Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balon ng puso, isip at kaluluwa at mga salot sa lipunan. Lahat ng mga magnanakaw, demonyo, kawatan, sindikato, mga hudas, mga kupal, mga engkanto, magnanakaw sa Pilipinas. Magandang araw. Meron lang tayong re-reactionan na isang video, another day, another reaction sa mga balitang nakakalap natin sa social media. At napili natin mga bossing itong isang panayam na press conference ng isang dilawan. Isang dilawan na si Egay Erice. Si Egay Erice ay hindi Duterte supporter. Si Egay Erice ay isang lehitimo na dilawan. Dahil napakatagal na naging miyembro ng Liberal Party nito ni Egay Erice. At yung impeachment ni Bongbong Marcos ay meron siyang malupit na humahagupit na mga statement tungkol diyan. Kanyang mga napansin at kanyang pagbubulgar patungkol dito sa abogadong nag-file ng impeachment complaint kay BBM. At hindi na natin patatagalin pa, pero bago ang lahat, mag-subscribe kayo sa channel na to. Lalong-lalo dyan sa Boss Dada 2.0 sa YouTube. Tatanong sa akin ano ba yung Boss Dada 2.0? Type nyo sa YouTube, Boss Dada 2.0. Ayan, yung nasa taas na yan. Boss Dada 2.0. Makikita nyo na kagad dyan. Subscribe kayo dyan. At panood kayo ng mga videos dyan. Marami tayong mga ina-upload dyan. Mga highlight ng ating mga content. Mga issues sa gobyernong malupit na malupit. Mga bakbakang walang humpay. At syempre, ang ating Facebook page na Palakas ng Palakas. We are now at 200 and almost 270,000 na followers dyan sa Facebook. Napakaraming mga bashers dyan. Saya-saya. Mga kupal, hindi nyo kami kaya. Kahit matay kayo, araw-araw kaka-comment. Pagtatawanan lang namin kayo. Hindi kayo importante. Mga buwakan ng inan nyo. Ang importante ay yung mga ma-expose namin lahat ng mga katiwalian, katarantaduhan sa gobyerno na ito. Mga ulul, mga sinungaling, mga pangit. Wag na natin patagalin pa, mga bossing. Pero mag-subscribe and share kayo, ha. Kasi ganito mga bossing. Ang Banateros, nakaka-receive ang Banateros ngayon ng mass reporting mula sa mga troll farm, mga kupal. Kasi mahirap medyo mas mahirap magpa-take down ng YouTube channel kumpara sa Facebook. Kasi sa Facebook, re-reportan ka ng kung ano-ano. Halimbawa, i-re-report. Katulad niya, na-take down yung Facebook ni Banat Bay, di ba? Ang pagkaka-report nila, sexuality. Tangina niyan. Kaya na pa naging sexual si Banat Bay, Diyos ko po. Napaka-wholesome ng tao na yan. So, ginagawa ng mga troll army. Kasi dyan sa Facebook, makakagawa ka ng napakaraming account. Isang tao, 100 account. May troll farm yung gobyerno. Tinamin naman niya nung pinakamahal nating Pangulo. Bakit mahal? Lahat nagmahal nung siya naging Pangulo So, inamin naman niya, meron silang troll army. So ngayon, itong mga troll army, itong mga buwakan ng inan to, pag nakita nyo, pag nagko-comment yung mga yan, pag chinek nyo yung mga profile nila, lock profile, 5 yung account, 5 yung friends. Kakagawa lang ng account. Ang ginagawa lang ng mga yan, mga bossing, mang-bash sa'yo, at the same time, yung page mo, nire-report ng mga hudas na yan. Kaya sa Facebook, vulnerable talaga ang freedom of expression dyan. Dahil kapag ikaw, kalaban ka ng gobyerno with the money that the government is getting from corruption, ginagamit nila yan para pambayad. Pambayad sa mga troll army. Tinan nyo, nakita nyo yung isang post kay Senator Bong Revilla, di ba? Yung pinost daw ng GMA News, which is hindi totoo, hindi po totoo 'yun. Ayan, nandiyan sa inyong screen. Pinost daw ng GMA News na ito daw si Bong Revilla, inilalaglag daw si Inday Sara. At si Inday Sara daw ang
parang pinuno or nag-utos or something ng mga ibinabato kay Senator Bong Revilla. Gago talaga eh. Gago talaga. Oo, kasi nga kaya nila yan ginagawa. Kasi nilaglag nila si Bong Revilla. Oh, paglaglag nila kay Bong Revilla, kailangan nila na ma-convince ang tao na si Bong Revilla ang may kasalanan sa flood control scandal. Puta, hindi naman unang-una sa lahat si Senator Bong Revilla, hindi naman yan pumipirma. Si Senator Bong Revilla, wala naman siyang control sa pag-disburse ng budget. Pinapaliwanag ko yun sa inyo, di ba? Walang control ang isang senador na maglabas ng budget. Wala. Ang meron ng control maglabas ng budget para sa mga proyekto ay DPWH dahil lang. DPWH may sarili silang budget mula sa gobyerno. Aside from that, ang DBM or Department of Budget and Management, sila ang nag-i-issue ng mga kumbaga ang merong disbursing power ay DBM at ang DPWH. Sila at yung dalawang dalawang ahensya na yan, directly reporting yan sa Malacanang. Ang boss niyan, Malacanang. So paanong magiging si Bong Revilla ang nag-uutos sa kanya na mangurakot si Inday Sara? Paano mangyayari yun? Oo, so napakalabo. Unang-una sa lahat, yung proyekto na yung proyekto, tas may nakalagay pa na taga Cavite na ba si Inday Sara? May ganun pa. Oo, so hindi naman yung mga proyekto sa Cavite yung dinidikit kay Senator Bong Revilla, mga proyekto daw, ghost project daw sa Bulacan. So doon pa lang mali na eh. Doon pa lang mali na. At saka itong si Senator Bong Revilla nung nakaraan, may mga akusasyon sa kanya. Hindi ba? May akusasyon sa kanya si Bryce, si Alcantara, si Bernardo. Yung aligasyon sa kanya, pinick up yun ng DOJ. Pag pick up ng DOJ nun, pinagpaliwanag sila. Nagpapaliwanag si Bong Revilla. Dinideny niya yun. Kasi pag sinabi mo na si Inday Sara, kasi yung eksaktong fake news na ipinapalabas ngayon, yung eksaktong fake news na pinapalabas ngayon, wait lang, i-retrieve ko lang. Dating Senador Ramon Bong Revilla sumuko na sa pulisya at itinuro si VP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control project. Imagine mo, walang pag-amin kasi pagka sinabi mo na si Inday Sara ang pinuno ng skandalo ng flood control, parang inamin na ni Bong Revilla na sangkot siya. Kaya siya sumuko sa pulis kasi nga non-bailable yung plunder case na i-file sa kanya. At nung mga nakaraan diyan sa Department of Justice, sumasagot nga siya doon sa mga akusasyon sa kanya. Sumasagot siya, wala siyang inamin. Hindi niya inamin na totoo ang flood control scandal at si Inday Sara ang ayan nga, nakalagay sa screen nyo. At si Inday Sara ang pinuno niyan. Gago ba kayo? Walang ganyang sinabi si Bong Revilla. Huwag kayong tatanga-tanga, lalo na kayong mga DDS na mga gullible. Naiintindihan ko na galit kayo. Pero ginagamit kayo ng troll army ng administrasyon para magalit kay Bong Revilla. Kasi nga, nilaglag nila si Bong Revilla. Ang gusto nila, ayunan nyo. Ginagamit kayong mga Duterte supporter para ayunan ninyo yung paglalaglag nila kay Ramon Revilla Jr. Siyempre, pag nakita yung Inday Sara, nilaglag ni Bong Revilla si Inday Sara, pag nakita mo yung comment, galit yung mga DDS. Yung mga DDS, totoong tao eh. Minumura si Bong Revilla. Tama lang sa'yo yan. Buti nga sa'yo, nakulong ka, ganito, ganyan. So nagagalit kayo kay Bong Revilla nang hindi nyo man lang chinecheck muna kung yung post ba na yan, putang inan nyo rin. Mga tanga rin kayo. Kung yung post na yan, merong katotohanan, mag-research man kayong konti. Kaya tinatawag na mga tanga yung mga DDS dahil masyado kayong mahilig sa headline eh. Mahilig kayo sa mga sa mga mag-react ng basta-basta, hindi kayo nag-iisip eh. Sabi nga nila, when you are mad, pag galit ka, don't make decisions. Pag galit ka, wag kang magdidesisyon. Pag galit ka, wag kang magsasalita. Pag galit ka, wag kang magbibigay ng statement kasi nga madalas mali ka, magkakamali ka at hindi mo na mababawi yung kapag nasabi mo. Sabi nga nila, kapag may nasaktan kang tao dahil galit ka, kahit mag-sorry ka, hindi mo na maibabalik yung sakit ng mga pinagsasabi mo.
So imagine niyo, maniniwala kayo dyan na sinabi ni Bong Revilla, sinasabi nga niya wala siyang kasalanan. Kung sinasabi niya na wala siyang kasalanan, di hindi niya rin pwedeng sabihin na si Inday Sara yung pinuno ng flood control scandal na yan. Para naman kayong mga engot O isip-isip naman konti. So ginagamit kayo noong mga troll farm nila, troll army nila, pinakalat nila itong post na ito para magalit kayo kay Bong Revilla. O di pag nagalit kayo kay Bong Revilla, pag tiningnan nila, ang daming ganit kay Bong Revilla. Totoo nga na magnanakaw yan. Paano kung hindi? O so tayong mga DDS, dahil alam ng administrasyon na solido tayo, marami tayo, at aktibo tayo sa social media, ginagamit kayo para awayin nyo si Bong Revilla o di matutuwa sila o may justification na ngayon yung kanilang panglalaglag kay Bong Revilla kasi majority ng mga tao magagalit sa kanya. Pero kaya kayo nagalit kasi nakita nyo lang na sinasabi dyan sa image na yan, nilaglag siya ni Bong Revilla. Which is hindi naman totoo at hindi rin yan inireport, hindi rin yan inilabas ng GMA News. Ginamit nila yung legitimate na tatak ng GMA News para ilabas yan. Magalit kayo. Tinitingnan ko yung comment doon sa mga post, tatanga-tanga dito, mga putang ina nagpo-post na ito, mga DDS na mga tanga Marami talaga na mga DDS na tanga, mga gullible, hindi mo na alamin. Totoo bang sinabi ni ni Bong Revilla? Totoo bang ni-report yan ng GMA 7? Wala naman bakit nyo pinopost? Ngayon, dun sa post nila, galit na galit yung mga DDS. Loko-loko ka talaga, Senator Bong, ka talaga, traitor ka, mabuti nga sa'yo, ganito. Ang dami ng mga pinagsasabi dun sa tao. Wala naman sinabi yung tao na ganun. Ano nangyari sa inyo? Tangina kayo mismo nabudol, kaya kayo nabudol noong 2022 Sigurado kung ganyan kayo katanga, mabubudol pa rin kayo sa 2028. Tangina nyo talaga, bubobo nyo. Makainis kayo. Hindi, nakakainis lang. Nakakainis lang na ang bilis nating paniwalain sa ganyan. Alam ko naman, galit kayo. Pero sana naman, magsaliksik din kayo. Hindi lang pag may nakita kayo, putsang ina, atake kayo kagad. Hindi pwedeng ganun. Oo, kaya tayo pinagtatawanan Kaya may mga iba na nagtatawa sa mga DDS at sinasabi na, naka-level niyo yung mga loyalista. Kasi ganyan din kayo Mahilig kayong sumakay sa issue na hindi nyo muna bine-verify. Tama ba naman sa tingin nyo? Pag sinabi ng isang tao, halimbawa ako, nagturo ako. Katulad yan, yung Alcantara at saka yung Bernardo. Kaya sila nagtuturo kasi guilty sila Totoo yung binibintang sa amin pero may amo kami. Ganon. Si Bong Revilla, hindi nga niya inaamin na may kasalanan siya. Sumagot nga sa Department of Justice tapos inisyuhan siya, mantakin mo siya pa lang ang nakakulong. Ang dami-daming mga pangalan na lumutang. Ang dami, taga sa gabinete, ang dami sa mga congressman. Siya pa lang ang nakakulong, tapos matutuwa kayo niyan. Paano kung nangyari sa inyo yan? Sa tatay nyo, sa nanay nyo? Sabihin na natin, nangyari yan kay Pulong Duterte, nangyari yan kay Baste, matutuwa kayo? Na hindi dumaan sa due process? Yan ang sinasabi ko sa inyo kaya wag kayong magpapabudol. Ginagamit ang crowd ng mga Duterte na solid para ma-justify yung ginawa nilang kahayupan dito kay Ramon Revilla. Hindi ko sinasabi na si Ramon Revilla may kasalanan o wala. Ang sinasabi ko, dito sa issue na ito, si Ramon Revilla ginagamit ng mga totoong magnanakaw sa flood control para lang masabi, ma-justify yung sinasabi nila na merong malaking tao na makukulong. May nakulong nga. Ang tanong, may kasalanan ba o wala? Hindi pa natin alam. Bakit? Kasi nga, umaandar pa yung kaso. Nagja-judge na kayo, umaandar pa yung kaso. Pwede naman tumakas si Bong Revilla kung talagang magnanakaw yan. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga ako, hindi ako 50-50. At least mga 70%. Naniniwala ako na fall guy talaga itong si Bong Revilla. Bakit? Lahat ng mga inakusahan dito nagtago Si Saldico nagtago. Ngayon, si Romualdez nagtatago na rin. Di mo na makita. Tapos yan, si Bunuan, nagtago rin. Ang dami mga nagtago. Bakit hindi nagtago si Bong Revilla? Capable man siya, dami naman niyang pera. Diba? Ba't di siya nagtago? Di sana nagtago na lang siya kung talagang alam niya na may kasalanan siya. Feeling niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan, kaya humarap siya. Humarap siya sa, siya nga sumuko sa tingin mo, kapag sinampahan ng kaso yan si Romualdez, susuko yan? Kung kinasuhan na yan at may warrant of arrest, sa tingin mo susuko yan? Tangina si Zaldico nga meron ng visa at saka passport na Portuguese kasi nga alam nila nagnakaw sila at meron silang escape plan.
Sa tingin nyo, si Bong Revilla, sa tagal na niyan sa politika, kung magnanakaw siya, kung totoong magnanakaw siya, wala siyang escape plan? Di sana nagtago na yan. Di sana hindi na yan sumuko. Di sana, ano na yan, nasa bunker na yan, nagtatago na. O ganun din si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba? O, sumuko siya. Bakit siya sumuko? Kasi nga, haharapin niya yung kaso kasi naniniwala siya, wala siyang ginawang kasalanan. Ganun yan. Kayo talaga, oh. Mag-isip kayo maigi. O, nandito na nga kayo, tinutulungan na nga namin kayo para maintindihan nyo yung mga bagay-bagay. Kapag wala kami, at iba nag-post, hindi kami, huwag kayong basta-basta maniniwala, huwag kayong gullible, ha? Kasi nagagamit kayo. Sayang naman, di ba? Sayang naman yung mga talino ninyo kung hindi nyo gagamitin. O, yan na. Simulan na natin, mga bossing. Habang maaga pa, napakaganda nitong video na to na nakalap ko. Oo, simulan natin, mag-like, share, subscribe kayo at saka manood kayo. Ayun nga, yung kinukwento ko pala kanina, tangina, nawala na ako eh. Yung kinukwento ko kanina, mga bossing, na yung pagte-takedown dito sa YouTube, napakahirap mag-takedown ng isang page. Pero pag madami ang nagre-report sa'yo, yung mga videos mo, hindi ino-offer ni YouTube. Oo, kumbaga yung algorithm hindi mo na-hit. So hindi natin nararating yung mga tao dahil babagsak ang views mo. Pag bumagsak ang views mo, ibig sabihin walang nakakapanood sa'yo, nagpapagod lang tayo. Oo, kasi ako pag nakita ko talagang bumagsak ng bumagsak yan, putya, tatama rin ako mag-vlog. Ganun ang ginagawa nila eh. O kaya tinatamad mag-vlog yung ibang mga vloggers kasi nga, putya, walang nanonood. Feeling nila hindi gusto ng tao. Pero pag tinignan mo yung mga comment, noong mga talagang nagpupunta sa channel mo, ang gaganda naman ng comment. Tuwan-tuwa naman sila. Pero bakit? Dati nakaka 100,000 views. Pero bakit biglang bumaba? Kasi nga, nire-report nila para kang nasa shadow ban. Sa Facebook, kapag ginawa nila yun, mati-take down yung account mo. Pero sa YouTube kasi, ang hirap gumawa ng YouTube account. Kasi nga, yung email address mo na legit yung hinihingi talaga nila. Hindi katulad sa Facebook na dami, kahit picture mo unggoy, o iano nila, tatanggapin na lang nila, napakadaling gumawa ng account. Kaya napakaraming troll account, i-report yung channel mo, mati-take down. Makakagawa ka ulit ng bago. Sa YouTube, mahirap yun. Pag na-take down YouTube mo, walay na. Oo, so kaya importante yung pag-share ninyo. Pag nanood ka ngayon, i-share mo na. Hindi naman matagal yan. Ikikindutin mo lang yung share, tapos okay. Huwag tayong tamarin, mga bossing. Kasi sa totoo lang, grabing sakripisyo ginagawa ng mga vlogger para mailabas lahat ng baho ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Na kung hindi naman mararating yung mga tahanan, mga computer, cellphone ng mga dapat na naliliwanagan, eh walang silbi tong ginagawa natin. Kasi hindi nila tayo kayang pigilan. So ang gagawin na lang nila, i-report nila ng i-report yung channel mo para bumaba yung engagement. At pag bumaba yung engagement, walang makakarinig ng ating mga pinagsasabi. So importante, pag nanood ka, like, i-share mo na kagad. May manood o wala sa shinare mo, basta i-share mo na kagad. Kasi nga, pagka nag-dislike yung mga troll, mas marami yung nag-dislike kaysa sa nag-like, wala na. Hindi na ino-offer yung yung ating video. Kaya importante yung like, importante yung share. Kasi kapag ginawa mo yan, halimbawa, maraming nag-share at nag-like, ibig sabihin, maraming may gusto noong content, i-offer yan ni YouTube. Ganun. Kaya makikita nyo, tingnan niyo yung Banateros, tingnan niyo, puntahan nyo lahat. Banat by Coach Oli, Jiggy Bara, Master Judea, Paring RJ, Sir Jack, ako. Tingnan nyo, lahat ng mga views namin bumaba. Tapos tinitingnan namin yung ibang mga DDS vloggers na hindi masyadong matindi bumanat, ha. Hindi Banateros, nagko-content na against sa mga ginagawang kabulastugan, pero hindi hard-hitting katulad namin. O kaming mga hard-hitting, pag tiningnan mo yung mga views namin, nagbagsakan. Bakit? Samantalang gustong-gusto naman ninyo yung mga pinagsasasabi natin at saka pare-parehas naman tayo ng boses. Pero bakit? Kasi nga, mas marami yung troll army nila ngayon na binabayaran para mag-dislike sa mga content natin. I-report yung mga content natin. So kayo, humingi kami ng tulong sa inyo, kaming lahat, humingi ng tulong sa inyo na i-like nyo, i-share nyo. Dahil kung hindi, mawawala tong channel natin, maniwala kayo, mawawalan tayo ng boses. Pag nawalan tayo ng boses, bahala kayo. Oo, kami okay lang. Ginagawa lang naman namin to para sa bayan. Ginagawa lang naman namin to para sa awareness ng lahat ng mga hindi pa aware. Kung hihina yung boses natin, tayo na lang yung yung marireach nitong ating content. Wala rin mangyayari. Ano lang tayo. We will someday hit rock bottom and mamamayani yung mga buwaka ng mga magnanakaw na yan. So make sure you like and share, follow,
And kung may mga GC kayo, i-share nyo doon kahit mainis sila. Eh kung may kalaban kayo doon sa GC na yun, merong Bongbong Marcos sa GC na yun, tapos nakita yung video natin, inatake sila sa puso sa inis, eh di okay pa. Nabawas-bawasan lahat ng salot sa Pilipinas. So ito, panoorin natin itong napakagandang pahayag ni Egay Irice. Again, si Egay Irice, isang dilawan, isang dating matagal to, pinakamatagal na wala na yung mga taga-liberal, siya nandoon pa rin. Tapos, lumipat lang siya nung 2022, I guess. Yes, nung lumipat siya sa Aksyon Demokratiko under ng ticket ni Isko Moreno. O si Isko ang sinuportahan nito eh. Pero dilawan pa din siya ngayon, dilawan at heart pa din siya ngayon. Kaibigan pa rin niya lahat ng mga dilawan. Pero hardcore na talaga to. Hindi talaga ito masaya sa mga ginagawa ni Marcos at nung tatay ni Marcos. Oh, ganun yun. Parang si parang si Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon, hardcore na dilawan at pinklawan yun. Oo, pero hardcore din na anti-Marcos yun. Lahat ng Marcos ayaw nun. True enough. Dahil itong Marcos na to, puro katarantaduan yung ginagawa. So ngayon, pakinggan natin yung kanyang statement patungkol sa mga issues ngayon, lalong-lalo na yung impeachment. Bakit? Hindi siya naniniwala na itong impeachment na to ay magpa-prosper. By the resignation of its core members, by its own admission before Congress that it lacks both resources and powers to do its job, and by its failure to investigate the most crucial personalities involved in this budget heist. Who then will sign the ICI report? Can Commissioner Babe Singson and Commissioner Rosana Pajardo lend their integrity to whatever report the ICI may eventually submit? I will say this plainly. Any report produced under these conditions will be worthless, pure garbage. What is deeply troubling is the pattern that is emerging. It appears that the President does not want to know the truth. It appears that his administration would rather hide the truth, deflect the issue to the office of the Ombudsman, and allow the narrative to be managed and manipulated until public outrage fades. This also exposes the lack of sincerity behind the President's public directive to Congress to prioritize the proposed Independent People's Commission in the Senate and the ICAIC in the House. Words are meaningless when actions point in the opposite direction. The inevitable conclusion is this: the administration is trying to contain the flood control scandal, to protect relatives and allies, to deny the people their fundamental right to know the truth. I am deeply afraid for this country because of the President's words and actions. How long can this administration cover up an anomaly of this magnitude? To do so would require staying in power beyond accountability, ensuring protection after 2028, or guaranteeing the next president is a political puppet. History teaches us where this kind of thinking leads us. We have seen this before. The Filipino people will always seek the truth. Mr. President, the only honorable way for you to leave Malacanang in 2028 is to allow a truly independent commission created by Congress with real powers, real resources, and members of unquestionable integrity to uncover the truth, identify the culprits, and protect. Sinasabi ba nito mag-resign? Wala. Yung sinasabi lang niya, tigil na natin yung pagnanakaw. Mag-imbestiga talaga tayo. Makulong yung dapat makulong. Kung sinasabi mo na wala kang kasalanan, Bongbong Marcos, dapat pabayaan mo na mag-imbestiga at makita pa kung sino yung mga totoong may kasalanan dito sa pagnanakaw sa bayan. Halimbawa, may kasalanan yung anak mo, halimbawa may kasalanan yung pinsan mo, hindi mo dapat pagtakpan. At kung gusto natin ng magandang Pilipinas at ng Pilipinas na kaya pang makarecover sa 2028 pagbaba mo, ibig sabihin, option sa kanya yun na magstay pa si Bongbong Marcos ng matagal sa gobyerno. Kung gusto mo maganda Pilipinas by then, payagan mo kami na tapusin yung corruption ngayon. At wag mong proteksyonan kung wala kang kasalanan, wag mong proteksyonan yung mga tao na talagang nagtangka na nagnakaw sa pera ng taong bayan.
Oh, hindi ba? So kung iimbestigahan ang pinsan mo, huwag kang magsalita na walang walang kinalaman ng pinsan mo. Kung halimbawa, yung anak mo sinangkot din dito, huwag kang maging abogado ng anak mo. At kung sino-sino pa man na mga kakilala mo, kaibigan mo, huwag kang maging maging protector nila. Maging maging patas ka kung talagang gusto mong labanan ng korupsyon, dapat isa ka doon sa mga susulong na magkaroon ng isang komisyon na talagang hahabol dito sa mga magnanakaw na ito. Oh, so ang tingin ni Erice, mukhang hindi mo 'yun ginagawa, sir. Kasi pinoproteksyonan mo kaagad yung mga kaalyado mo, pati yung mga kapamilya mo. Sasabihin nyo naman, paanong kaalyado? Nilaglag, ayun na nga, si Bong Revilla nakakulong na. Ayun na nga. Yun nga, lalo nga kayong nahalata doon. Dahil si Bong Revilla, para lang masabi na wala kayong sinasanto, kaalyado, pinakulong nyo na. Pero yung ibang mga pangalan, ibang mga congressman, yung ibang mga lumulutang na mga may kinalaman dito, hanggang ngayon wala pa rin. Walang mga kaso, hindi mga nakakulong, yung mga nagnakaw ng mga taga-DPWH nasa laya. Yun yung pinakapangit talaga dito, sir. So, maganda yung sinasabi ni Erice na hindi kita gustong pag-resignin. Pero sana, sir, kung totoo naman na wala kang kasalanan, huwag kang matakot na mag-imbestiga ang mga ahensya ng gobyerno para malaman kung sino yung mga nagnakaw. Yung problema, pinoproteksyonan na kagad eh. Sinasabi na kagad niya na itong kanyang pinsan walang kinalaman. Paano mangyayari yan? The people's budget. Kahit matagal ang investigasyon, okay lang yan. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay integridad, katotohanan at pananagutan para maitama ang pagkakamali at masigurong hindi na ito mauulit. At this point, the only meaningful legacy you can still leave this country is the fulfillment of your promised political reforms to ensure they pass Congress and are genuinely implemented before your term ends. The anti-political dynasty bill, the political party list systems, and the ICAIC law. If you fail to do this, the economy will suffer, political instability will worsen, and once again, it will be the ordinary Filipino who pays the price. I call on our people to remain vigilant and to continue demanding truth and justice. Mr. President, I say this without malice, without politics. I sincerely pray for your enlightenment. Thank you. Sir, other impeachment Pwede. Sabi ko naman, okay, sige. Okay. Sir, yesterday you issued a statement that you doubt the motives of Attorney Andre De Jesus because you parang insinuated that he has connections with the president or links to the president through the First Lady. Hindi ko sinabi na may link. Ang sinabi ko, during last year, November 2024, he is the same Attorney De Jesus who filed a disbarment case against Attorney Glenn Chong. Kasi sinabi ni Attorney Glenn Chong, sasampalin niya si First Lady, di ba? O, yun na. Nag-file siya out of nowhere. So, hindi ko sinabing abogado siya. Ang sinabi ko, siya ang nag-file. Hindi ko alam kung... Ayan malinaw na malinaw ito. Kasi dinideny noong nag-file ng impeachment case ni Bongbong Marcos na konektado siya sa First Lady. Hindi daw siya konektado. Hindi pa raw sila nagmi-meet and so on and so forth. Ngayon, ganito yan. Si Glenn Chong, sinabi niya, sasampalin niya si Lisa Marcos. Okay? Si Lisa Marcos hindi nag-file ng disbarment case dahil doon sa sinabi ni Glenn Chong. Merong isa na nag-file. Alam niyo kung sino? Si De Jesus. Siya yung nag-file. Pero ang sinasabi niya, I filed a case against Glenn Chong because mali yung ginawa ni Glenn Chong. Hindi dapat sinasabi yan ng isang abogado. Putang ina, ang daming abogado dyan
na puro katarantaduhan ang ginagawa, ba't hindi mo filean ng disbarment case? Si Claire Castro, puro katangahan yung ginagawa, puro kabalbalan, puro pangtotrol. Ba't hindi mo sampahan ng disbarment case? Bakit si Glenn Chong, na hindi naman ikaw yung sinabihan, si Lisa Marcos, ikaw out of nowhere? Kasi ang sinasabi niya, hindi ako inutusan, hindi ako abogado, ako yung kusang nag-file ng kaso ng disbarment case kay Glenn Chong. Parang tanga lang, di ba? Hindi ka inutusan ni Lisa tapos nag-file ka? So, ano yun? Nagpapasikat ka sa kanya? So, kung ang purpose mo is magpasikat sa kanya, o di ibig sabihin, gusto mo siya. O, hindi ka nga daw abogado. Okay, i-correct na natin yung mga content natin ng mga nakaraan, hindi pala siya abogado. Kasi nga, ang sabi nga ni Irisi dito, ikaw ang nag-file ng case ng disbarment kay Glenn Chong for yung sinabi niyang sasampalin niya si Lisa. Out of nowhere, bigla kang nag-file. Eh bakit nga yung ibang mga abogado na mali-mali yung sinasabi, hindi ka mag-file? Bakit pinili mo lang yung ang subject is si Lisa Marcos? Oh, di para ka, tangina, maniniwala ako? Sinong gago maniniwala na bigla na lang sumulpot ka tas pinapadisbar mo si Glenn Chong dahil sa remarks niya kay Lisa Marcos, abogado si Glenn Chong. Ano, crush mo si Lisa? Shota mo siya? Ex mo? Di ba? Yun yung dapat mo sagutin. Bakit ka nag-file? Dahil sa aking moral, dahil sa aking morals, hindi ako papayag na may isang abogado nagsasalita ng ganyan. Putang ina, ang daming abogado nagsasalita ng kabalbalan. Bakit yun ang pinili mo na sampahan ng disbarment case? Oh, tanga lang ang maniniwala na hindi ka talaga talaga konektado sa kanila. Or at least yun yung gusto nilang palabasin. Na hindi naman kami nag-file ng disbarment kay Glenn Chong, ibang tao naman. So hindi kami balat sibuyas, hindi namin pinag-iinitan si Glenn Chong dahil nasa kapangyarihan kami. O sinusundan lang ni Irise yung pagdi-deny mo. Bago ka pa lang sa politika, sir, pa-English ka pa, bata ka pa. Si Rizzy, ang tagal na nito. Kumbaga yung yung palong nito, tabingi na sa sobrang tagal niya sa politika. Tangina, hindi maloloko mo siguro yung nanay mo, pero yung mga matatanda na sa pagpapractice at saka sa gobyerno, hindi mo maloloko, hindi mo makukuha pa islang mo yan, sir. Oo, yabang-yabang mo, yabang-yabang niya nung Andre De Jesus, English ng English. Si Leandro Libiste nga bilyonaryo at age 31, 29. O at age early 30s, putang ina, bilyonaryo. Sigurado ako, putang ina, mas mayaman pa siya pag pinagsama-sama mo lahat ng mga ari-arian ng angkan yung mga ulul. Hindi, pinipilit nga niyang magtagalog kahit siya eh. Kahit na hirap siyang magtagalog, pinipilit niyang magtagalog para maabot niya, maintindihan siya ng tao. Tapos ikaw pa English ka, putang ina, wanabing Amerikano. Kupal. Ano yung motibo niya sa pagpapile? Ang sinabi niya dahil hindi daw yan yung gawi ng isang member of the bar. So out of nowhere, nabasa niya lang, hindi raw siya kilala, hindi raw siya kilala. So out of nowhere, nabasa niya lang, nag-file na siya ng disbarment. Ngayon, out of nowhere, reading some articles in the newspapers, in the social media, at yun ang kanyang ebidensya, nag-file siya ng impeachment against the husband of the First Lady. So, hindi ko makita yung logic dito dahil yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Sir, di ba? Committee on Justice, sino? Si Luis Tre. Ako si Luis Tre. Nakatanggap ako ng 15 pahina ng reklamo. 15. Nakita nyo ba yung final ni Trillanes na reklamo kay Inday Sara sa ombudsman? Putang ina niyan. Ilang track na naman ng papel yung ginamit nila. Kasi kapag konti, 15 lang yung papeles mo sa impeachment, puta, ibig sabihin wala kang ebidensya.
Kung ebidensya mo nga news clippings, patay na. O, pag nakuha to ng Committee on Justice ni Luis Tre, putsang ina, walang kwenta to. Basura, ano to? News clipping, sabi ng TV5, sabi ng ABS, sabi ng ganito, gago. Hindi ganun mag-file ng kaso. Kung totoo yung sinasabi nito ni Erice, ha? Kung totoo yung sinasabi ni Erice, I'm just reacting. O, so ibig sabihin, wala talagang kwenta yan. Pagkakaroon ng personal knowledge ng complainant doon sa inirereklamo niya, meron bang ganong element dito? Wala akong makita. Kasi nga, he came from nowhere. Nagulat na lang tayo na mahilig Pero siya. nakakahiya ka, De Jesus eh. You came from nowhere. I mean, naintindihan naman namin. Maganda yung ginawa mo na mag-file ka ng impeachment. Pero kung final mo yung impeachment para ma-dismiss, putang ina, demonyo ka. Demonyo ka, ibig sabihin, kapag totoo yun. O kasi ang sinasabi dito ni Iris, sinasabi mo wala kang connection sa kanila, both na pagsasampa ng kaso na ginawa mo, wala kang connection, so out of nowhere. So ano yung epal ka lang? Di ka naman kasali sa usapan, sali ka ng sali, ganun. Tanginan yan. Papansin, kulang sa pansin, KSP, kulangot sa pader. Hayop talaga naman. Naintindihan ko si Trillanes na magsampa na alam natin na mababasura yan dahil basura siya eh. Oh, pero po siya yung ginawa niya naman na pagsasampa kay Inday Sara, wala man talaga silbi yan. Kabobo talaga ni Trillanes dahil si Inday Sara at ang Pangulong Duterte, ang Pangulong Marcos pala ay isang impeachable official. At ang isang impeachable official ay hindi saklaw ng ombudsman. The ombudsman can only do is to file an impeachment case or file a complaint in Congress for them to file an impeachment case for the two of them para managot sa mga akusasyon ni Tililing. Eh putang ina, pwede ka naman pala Tililing dumiretso eh. Diyan sa Kongreso eh. Bakit dumiretso ka pa doon sa ombudsman? Bakit? Kasi nga wala ka mang ebidensya. Tatanga-tanga ka. Yung mga sinasabi mo, tumanggap siya sa drug lord, na may ganito siyang pera, ganyang pera, putangin na yan. Sinabi na nga ng AMLAC, hindi totoo yung listahan mo eh. Sinabi na ng AMLAC mismo na hindi nila alam saan galing yung listahan mo. Gawa-gawa mo lang yan eh. Oh, so paano magfa-fly yan? Oh, these are all for optics. Ginawa na nila yan kay Jojo Binay noon. Ang lakas ni Binay eh. Sinampahan nila ng mga ganyang-ganyang kaso. Sinampahan ni Trillanes sa mga ganyang-ganyang kaso sa ombudsman, pero hindi naman siya na-convict. Kasi nga, ang plano lang naman ni Trillanes, sirain yung reputasyon mo para hindi ka manalo. Eh, it's too late. It's too late, Tililing. Oo, wala na. You can never stop the inevitable. It is inevitable that Inday Sara is the strongest candidate for 2028. Kahit gano'ng karami yung itinatapon mo sa kanya, for 4 years nyo na silang sinisiraan, ang taas pa rin ang trust rating niya. Si Bongbong Marcos, negative na, negative 30. Ibig sabihin, wala nang silbi yan because you filed all those cases, you've been harping those lies for how many years already? Earlier than 2022, you've been harping that against the Dutertes. O, ano nangyari? Di ba? 32 million pa rin yung boto niya. Mas marami pa sa boto ni Bongbong Marcos. So, ang tanga-tanga ng gumagamit dito kay Trillanes kasi alam na nga nila na pundido na itong bumbilya na ito. Pilit pa rin nilang binubuksan. Tangina, ang pundidong bumbilya, kahit magdasal ka, hindi na iilaw. Yan, pundido eh. Hindi nga nanalo eh. Si Trillanes sa Caloocan, wala nga nabola sa Caloocan yan. Putang ina, buong Pilipinas pa yung gusto niyang bulahin. Katangan nyo talaga, sa totoo lang. File kahit na for example, hindi naman siya niya kliyente ang First Lady, pero nag-file siya ng disbarment case dun sa nambasto sa ating First Lady. So, pwede mo ilapin niyo yung mic niyo, sorry. Kasi may yung... Okay. So, malapit na. Sir Attorney De Jesus challenge you to a public debate. No need for that because I will confront him in the Committee on Justice. Baka malaman niya pa yung mga itatanong ko sa kanya pag nagdebate kami. Sir, tama bang sabihin na iniisip niyong pakawala siya ng Pangulo or Well, I don't know his motive, pero sana huwag mangyari. Kasi, alam mo, yung paggawa ng isang impeachment complaint, napakatagal niyan. May nag-imbita sa akin para maging
endorsers, pero tumanggi ako. And sabi nga nila, they are preparing for the impeachment complaint. So yung Makabayan Black, they are also preparing for an impeachment complaint. Hindi madali ito. Nakita nyo naman siguro, nung yung impeachment complaint against the Vice President, kung gaano kakapal yung mga documents. Di ba? So, sana hindi mapigilan nitong impeachment complaint na ito yung mga susunod pang impeachment complaints. Kasi under the rules, may 10 days si Secretary General Jerapil to refer it to the Committee on Rules. Tapos may 3 days ang Committee on Rules as a speaker, then sa Committee on Rules. Pagkatapos, pag na-refer na ito sa Committee on Justice, ay wala nang ibang pwedeng makapag-file ng impeachment. Sana hindi nito mapigilan. Kung hindi naman mapigilan, magiging harmless itong impeachment complaint na ito. Kahit na hindi maayos yung pagkagawa. Thank you, sir. Kung sa tingin niyo, kung ito man po ay intentional para mapigilan yung mas malakas na impeachment complaint against the President, hindi man mag-prosper ito, meron pang another chance para ma-impeach din ang Pangulo after 1 year ban. Oh, pero that's too close to 2028. Pero pwede pa rin po yun. Pwede pa rin. Na, Basta 1 year before elections di ba? So, kung hindi pa lampas doon, di ba? pwede pa. Sir? Pero, why would you impeach kung malapit na matapos yung term? Di ba? Sir, pwedeng pa-elaborate lang? Sabi niyo po, wala sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint ni Andre. Yes. Kasi no, yung nakita ko, ito yung mga articles niya, no? To be accurate, babasahin ko. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. The complaint alleges that the President enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. It would require a lot of documents and to link the President. So, kung wala to, basura to. Oh, nagets nyo. 15. 15 yung papel na ng complaint niya. Putangin na niyan. Doon pa lang sa report, committee report ni Amy Marcos diyan sa kidnapping kay Pangulong Duterte, ang kapal na papel yung inano nila yung kanilang ini-refer sa ombudsman Tapos yung sayo 15. O so ngayon, ito yung akusasyon ko. Okay, tama yung akusasyon, maganda yung akusasyon. O hanapin ng Committee on Justice, asan na yung supporting documents mo? Wala. Putangin na, basura yan. O ano pa yung isa? O ganun din, wala ka ring mga ebidensya. Putangin na yan. Basura yan. O di, ano mangyayari sa complaint na 15 pirasong papel? Tingnan nyo kasi gagawa na lang kayo ng kamalian, mali pa nagsisinungaling na nga lang kayo kasi nungalingan pa Graft and corruption. Allegations involve a systematic plunder of the national budget through unprogrammed appropriations and ghost flood control projects. It specifically cites a claim of 100 billion insertions in the 2025 budget for kickbacks. Ito yung sinabi ni Saldico. Wala naman dito si Saldico. Wala naman mga affidavit si Saldico. So, basura to. Unfitness for office, yung tungkol sa pagiging drug addict. No way naman na mapuprove to dahil hindi naman pwede natin pilitin si Presidente na magpa-drug test. At hindi naman pwede maging ebidensya yung testimony ni
nung kanyang kapatid. So, basura ulito. Abuse of power. The complaint alleges the creation of an independent commission for infrastructure was weaponized move and political allies and target enemies. I don't think that this is a impeachable offense. And number 5, failure to exercise veto power. Pwede ito. Pero you have to attach a lot of documents. In fact, piniprepare ko sa study ko yung tungkol dito sa mga diversions and amendments and insertions. Piniprepare ko sa study ko yung tungkol dun sa yung effect nung yung general provision number 91, yung nailipat yung PDIC funds saka yung PhilHealth funds yung study baka kulang yung 50 pages. So ito yung buong complaint 15 pages. I don't think that the complainant can prove the guilt of the president with just these news articles as evidences. Kong, Hindi kayo mananasa, sabi ko nga sa inyo. Tanginang yabang-yabang mo pa, naghahamon ka pa ng debate. Dito pa lang sa mga binitawan ni Eric, hindi mo na masasagot to. Patangin na ba't kasi ang hilig nyo maghamon ng debate? Kung sino yung mga walang bilang, kung sino yung mga puro yabang lang, kung sino yung mga hangin ng utak. Ang hilig maghamon ng debate, magaling na mag-English, naghahamon na ng debate. Tangin na itong mga to gawain niya ng mga loyalista yung mga ganyan. Oh. sorry. Si Kong Adyong, sinabi po niya yung impeachment complaint against BBM is dead on arrival na po sa Kamara. Sinabi po niya, it is weak, unsupported by credible evidence, and unlikely to move forward in the House. Do you share the same? I agree. Kindly expound, sir. I agree to the statement of Congressman Adyong. Dead on arrival na. Dead on arrival. Sir, so do you think this is deliberate? Parang nagpasa ng mahinang impeachment ko? Well, hindi ko alam yung plano Kasi nga, kung makapag-file this week, yung ibang complainants, tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero siguro ang damage lang magmamadali yung mga complainants para hindi sila hindi maging hindi kagad ma-initiate yung complaints. So yun ang damage, magmamadali. Napakamahirap gumawa ng isang impeachment complaint na maayos. Sir, sorry. How about the allegations na diversion? Drama lang itong i-final na impeachment complaint. Lalo na po maraming kongs katulad niyo po nagsasabi na basura itong reklamong impeachment laban kay PBBM. Well, ang medyo talagang nahihiwagaan ako. Especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeff. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified with the Garcias who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo sinabi So yun yung abogado de Jesus ang nag-file and then ang nag-endorse sa Congress isang party list na stalwarts. Ano ba ibig sabihin stalwarts? Ano ba yan? Yung kulugo? Ganon? Ano ba stalwarts? Sige, para mas accurate. Wait. Ano natin? Stalwart means meaning. Ayan, para alam natin. Kasi syempre baka naman yung stalwart, yung mga wart yan, mga kulukulugo, ganyan sa mukha, ganyan. Strong. Stalwart means strong, loyal, dependable, and steadfast, especially in supporting a person, cause, or belief. So, ibig sabihin, supporter ng National Unity Party. Yung same party na naglalaglag kay kay Barzaga, ayaw rin siya pabalikin ng Kongreso.
At known ally of this administration. Okay na. Ano, sa tingin nyo? Legit to? Nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Sir, sorry. Ay. Si Kong Pulong Duterte, he also said in a statement yesterday na lutong Macau. Do you also believe that lutong Macau itong impeachment complaint na to? Well, nakakaduda. Kasi sabi ko harmless to pag may nag-file this week. Harmless tong impeachment complaint na ito. Unless na siguro kung mai-refer kagad to, may sama. Hindi na hintayin yung ibang ifa-file within the week. Makikita naman natin kung ano yung motive pag nakapag-file na yung ibang mga complainants. Kong Arise, good morning. Yes. Mil Kirigonan of DCRH. Can we take it to mean, based on your statement now, that this is an advantage kay Pangulong Marcos, yung maagang pagsasampa ng impeachment against the President? Kasi ang sabi po ni Congressman Keith, ano yan? Congressman? Congressman Keith Flores kahapon, na kung matatanggap ng Committee on Justice yung impeachment na isinampa ni Attorney De Jesus, this will bar any other impeachment complaints within the year. Yes, that's true. So, ano talaga, any other complainants should hurry, should file it. Dapat nga today, pero wala naman yata. So, this is an advantage to the President, sir. Ano po ang balita? You're a part of the minority group. Ano pa ang balak po ng Makabayan Bloc? Kasi sila po ang nagsabing susunod silang mag-file ng impeachment. Yes, sabi nila, they will file. Sabi ni Congressman Tino sa akin na magpa-file sila. Hindi ko lang alam kung kailan talaga. Last question, Congressman Erice. This is a prerogative of the President, pero sakali pong matuloy ang hearing ng Committee on Justice, is it better kung humarap ang Pangulo, magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig ng komite on his impeachment complaint? Hindi naman parang hindi naman maganda kung siya mismo, kahit na representative niya, basta sagutin lang yung mga tinatanong. Ako, sa akin, simple lang eh. Para sa akin, yung ibang mga issue, baliwala naman eh. Ang issue lang sa akin eh, yung tungkol sa national budget ng 2023, 2024, 2025 at pinayagan niya na ito ay baguhin ng Kongreso. Tanggalin yung mga pinakamahalagang mga programa niya at palitan ng mga kalokohang proyekto na naging sani nitong malawakang korupsyon na pinagdurusahan hindi ng buong bayan sa ngayon. Di ba? Ang buong bayan ang epekto na to. So dapat ipaliwanag niya talaga bakit he allowed it for 3 years. Bakit yung kabinete niya pinayagan ito? Yan yung malaking tanong eh. Pinaliwanag na nila yan. Wala pa, di ba? Utangin na yan. Tapos sila na malaya. Sila yung pagalagala. Sila yung paparty-party. Tapos yung mga senador na ni walang authority or kapangyarihan na mag-disburse ng pera, sila yung mga nakakulong. Si Villanueva, malapit na rin makasuhan. Si Jenggoy, waiting na rin ng warrant. Si Chis Escudero, waiting na lang din. Yung mga senador ang inuna, samantalang presidente yung dapat na sumasagot sa totoong problema, bakit yung budget sinalaulan nila from 23, 2024, 2025. Kasi kung pinayagan niya to nang walang dahilan, either kasabot siya o napabayaan niya talaga. Yes, either or may neglect of duty, at kapag may neglect of duty, merong betrayal of public trust. So talagang dapat mawala na siya diyan sa pwesto. Gets nyo? Siya talaga eh. Siya yung purot dulo eh. Tapos putsang inang yan, si Claire Castro, panayang depensa, inutil eh. Doon na lang eh. Either or. Doon sa sinabi ni either may kinalaman siya or hindi niya nabantayan. Kaya naging massive yung pagnanakaw.
there's a neglect of duty. Either or. Wala siyang ano dun eh. Wala siyang kawala eh. Kasi may corruption talaga eh. Ninakawan talaga tayo eh. So, merong talagang issue at ang issue na yan is ninakawan tayo ng pera at hindi yan haka-haka. Kaya nga may hearing eh. Kaya nga may pagsusoli ng pera kasi merong corruption. Now, saan nagsimula yung corruption? Hindi mo ba, pinabayaan mo ba yung Kongreso na baguhin yung budget para manakaw nila? Or hindi mo alam na ginawa ng Congress yun pero pinirmahan mo pa rin? Either or, liable ka. Either or, ikaw talaga ang may kasalanan, BBM. So, dapat talaga, managot ka sa batas. Which is both, which can be considered both as a impeachable offense. Thank you, sir. Yun. Tingnan naman natin, mga bossing, yung sagot ng mayabang na abogado na kalaban niya, yung nagsampa ng kaso kay Pangulong Marcos. Ayan wait lang. Sana? Ito. Ito si Andre De Jesus na hindi marunong mag-Tagalog dahil sobrang galing niya mag-English. Sa sobrang galing niya mag-English, lalabing 5 piraso ng papel yung impeachment complaint niya. Putang ina niyan. Merong 5 articles or grounds for impeachment. Bawat isang grounds, putang ina, 5 papel. I assume. Anak ng tinapay, kaya bang-yabang mo, kabata-bata mo pa, pasikat ka lang eh. Tang ina niyan. Expose ka ngayon. De Jesus, ikaw ang Jesus na pucha, mukhang maipapako ka sa krus. Tapos hahamon ka ng debate. Ulul, magkita kayo ni Erice sa Committee on Justice sa Kongreso, diyan sa final mo. Galingan mo ha. Kasi sabi niya yung yung betlog daw niya stainless eh. Kailangan daw magdala daw ng lagaring bakal para yun daw betlog niya kasi hinalay niya yung betlog niya, tanggalin daw yung betlog niya eh. Kapag hindi daw siya nagsasabi ng totoo. So, ayan, punta ka ng Congress, tina dati, putang ina, kung umara ka kaya, kung yung betlog mo na stainless, kung hindi makuluntoy yan kay Erice. Na may kahihinatnan ng impeachment complaint na isinampa niya laban kay PBBM. May hamon din siya kay Congressman Edgar Erice na nag-iingay lang daw umano dahil matanda na. Yan ang exclusive agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Hindi natitinag si Attorney Andre De Jesus sa mga bumabatikos sa kanyang impeachment complaint laban kay PBBM. Impeachment niya, isang papel. Okay lang ina niyan. Ay, nako. Sa eksklusibong panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, hinamon niya si Caloocan Representative Edgar Erice na mag-file ng sarili niyang reklamo kung sa tingin ng mababatas ay mahina ang kanyang bersyon. Again sige Erice, ang tagal ng congressman, alam nating matalino, and I know that Edgar Erice is also a lawyer. Pero look at how he's addressing yung mga issues. Patinan mo siya. Si Leviste is sobrang yaman na bata. Mas mayaman pa kaysa sa kapitbahay niyong mayabang. Pero look at him. Even if talagang bali-baloktot yung kanyang Tagalog, he's trying his best para i-relay sa tao yung mensahe, yung information in a more understandable way. Which is Tagalog, which is our mother tongue vernacular. Which is talagang para maintindihan mo. Tapos itong kupal na to, na putang ina, kala mo akala mo anak ni Donald Trump, putang ina, kung mag-English, akala mo siyang pinakamagaling mag-English sa Pilipinas para magmukha siyang matalino. The glaring fact, Attorney Karen, is that he could have done something about it, but he did The not. glaring fact, Attorney Karen, ginang nguso yan, parang pinsang ka ni Bongbong, ngiwi ka rin ng ngiwi He's been saying that they're going to be filing an impeachment complaint against President Marcos because of his... President Marcos. Ang ina mo, Marcos. Anong Marcos? Sino si Marcos? Putang Pilipino ka, nag-feeling ka eh. Gusto mo pala mag-DJ. Hindi sana nag-DJ ka sa Lab Radio.
O sa WRR, Radio Romance. O tanginan niyan, puro kayabang. O ka pa English, kala mo naman sisikat ka. Marami na magagaling na abogado dito, mas magagaling mag-English sa'yo. Pero hindi sila kasing yabang mo, sir. Hindi sila kasing yabang mo mag-English. Marcos. Anong Marcos? Di ka naman Amerikano. US citizen yan. Ilan to, yabang-yabang. Kala mo si Mo Twister. Illegalities, irregularities, but they didn't, right? They didn't. Ang ina, they did not. Ganun, they didn't. Ano ka? Utsang ina, rapper ka? Si 50 Cent ka ba? Anak ng tinapay itong abogado na to. Putsang inang yan. Mariinding pinabulaan ni Attorney De Jesus ang di umano'y koneksyon niya kay First Lady Liza Araneta Marcos. May mga spekulasyon na naghain lang ng reklamo si De Jesus para matrigger ang 1-year ban sa impeachment ng Pangulo. I dare anyone, including and especially Congressman Erice, to present evidence that I've somehow interacted with the First Lady, that I know the First Lady, that I've spoken with her, that I've met with her, because if he's able to prove or present evidence to that effect, I'm willing to have my cut off. And he will need a hacksaw for that because these are made of steel. Oo, bakal daw yung betlog niya. Baka wala nga yun eh. Baka mamaya pek-pek yun nandyan. Ilan to, yabang-yabang nito, parang bading naman. Okay? Paglilinaw din ni De Jesus, hindi niya kinuha bilang endorser si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na kilalang kritiko ng administrasyon dahil ayaw niyang Nakita nyo ba, si Sal Panelo, nakita nyo ganito umasta? Putang inang yan. Nakita nyo si Pangulong Duterte being a fiscal and a president? Nakita nyo ganito maging English? Nakita nyo si Attorney Topacio kung paano magsalita? Nakita nyo si Attorney Vic Rodriguez kung paano magpaliwanag? Nakita, sino pa? Si Attorney Torion, na mga magagaling na mga abogado. Attorney Daina, sino pa may mga abogado magagaling? Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Pag nag-English sila, Tagalog English, Filipino English, yung hindi naman uma-accent. Tayo na. So ito, cloud chaser to, payabang lang to. Gusto lang nito sumikat. Baka sakali makakuha siya ng sandamukal ng mga kliyente dahil sa kagalingan niya mag-English. Hindi natin alam. Tayo na baka ito rin ang maging rason kaya magiging katulad din siya ni Libayan at saka ni Claire Castro. Tsaka ni Jesus Falsis na walang mga abogadong walang mga kliyente. O kung ang purpose niya is makakuha lang ng kliyente, makapagyabang siya dyan kasi nga self-promotion yan eh. Oy, magaling to, abogado na to, islang. Putang inang yan. Ako, judge, islangin mo ang ganyan. Putang ina mo, hindi ka mananalo sa kaso. Lahat ng kaso mo talo. Kailangan magtagalog ka. O siya, tatanungin mo yung halimbawa may kliyente ka. Tatanungin mo yung kliyente mo ng slang. Hindi naman marunong mag-English yung kliyente mo. Let's say for example, yung kliyente mo normal na magsasaka lang. Oh, i-Englishin mo siya sa stand pagka nag-trial kayo. Taka na hindi kayo nagkaintindihan. Kaya bang-yabang mo, magtagalog ka kasi sir, di ka naman mukhang Amerikano, mukha kang Ilocanong pangit eh. Di ka naman mukhang sosyal, tangina. Wala naman di Jesus na may-ari ng mga eroplano, may-ari ng mga barko, may-ari ng mga planta ng kuryente. Di ka naman razon, hindi ka naman... Nakita mo si Mark Villar, ganyan magsalita? Si Libiste nga, sabi ko sa'yo, Inglesero talaga yung bata, batang promil yun eh. Promil pa yung gatas nun, hindi naman nag-i-English yun. I mean, nag-i-English siya, galing niya mag-English, pero hindi siya, tinatry niya mag-Tagalog. And yung iba pang mga personalities na talagang alam mo namang mga matatalino, ganyan magsalita. Nakayabang-yabang. Bahiran ng politika ang impeachment complaint. What about Congressman Pulong Duterte? Have you thought about him? Well, that's the thing. I don't want this to be I revert to my motivation. Hirap na hirap. Putang na English pa more. In filing this complaint, I don't want this to be a politicized endeavor. I want this Politicized endeavor? Anak ng tinapay, politicized endeavor? Ewan ko sa'yo. Putang ina. Umuwi ka na sa nanay mo, bumalik ka na sa sinapupunan ng nanay mo, bata ka pa. O abangan ko yung pagtatapat ninyo ni Erice dyan sa Committee on Justice sa Kongreso. Tingnan natin kung yan pa English mo, putang ina magtagal yan. O sige na, maraming salamat mga bossing. Napakaganda, di ba?
I-like inyo, i-share ninyo. Pag di nyo to share, bahala kayo. Oh, pagka ito na naman, ni-report na naman to ng mga troll. Mas magaling yung troll mag-report sa inyo kaysa mag-share at mag-like kayo, bahala kayo. Mawawalan tayo ng boses. Maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa